Dagsari ng mga turista sa isla ng Boracay ngayong bisperas ng bagong taon. Ayon sa LGU, inaasang hanggang 11,000 ang tourist arrivals ngayong araw. Saksi si John Sala ng GMA Regional TV. Bukod sa crystal clear water at world-class sunset, pamoso rin bilang New Year's Eve destination ang isla ng Boracay. Kahit may mga pagkakataong kumukulimlim, dagsa pa rin ang mga turista ngayong bispiras ng bagong taon. Si Jonathan, itinuturing na something new ang pagsalubong ng bagong taon sa Boracay. Para may iba naman sa city, at least sa beach tayo, tapos may mga fireworks along the beach. First time ding mag-New Year sa isla ang Norwegian na si Tyra at Briton na si Imre. I chose it because of the beach. It looks so nice and the fireworks and it's a pretty good hostel here. We're gonna go back to the hotel just to get some rest and we're gonna come back here to celebrate with everyone. 11 establishmento at hotels ang mangunguna sa engranding fireworks display mamaya sa New Year's Eve countdown sa beachfront area. Ayon sa LGU, mas pinaganda at pinalevel up ang aktibidad ngayong taon. Family getaway naman kung may tuturing ng mga kaanak ni Michelle ang kanilang pagpunta sa Boracay, lalo na't paborito umano ng mga bata ang isla. Everything we need is here na. So food, like hotels and activities for kids and adults as well. Pinapayagan ng mga establishmento na magsagawa ng New Year's Eve party, ngunit pinagbabawalan ng mga ito na lumampas sa kanilang area at mag-extend sa beachfront area. 10 hanggang 11,000 ang inaasang tourist arrivals ng LGU ngayong araw. Mas marami kung ikukumpara sa 8 hanggang 9,000 noong mga nakaraang araw. Maigpit din ang ipinapatupad na seguridad sa mga pantalan. May mga kanya-kanya po tayong lanes para po sa mga bisita para po mas lalo po natin silang mas efficient po yung flow ng bisita para hindi po sila magkagulo. Tapos sa security naman sir is may mga composite teams naman po tayo dito sir na compose po ng PNP, PCG, Maritime, Philippine Army para in case po na kailangan ng assistant ng ating mga bisita. Para sa GMA Integrated News, ako si John Sala, ang inyong saksi. Itinodo na ng mga taga-Tondo ang selebrasyon habang naghihintay sa pagsalubong sa bagong taon. Saksi live si Bam Alegre. Bam! Happy New Year sa inyo lahat! All roads sa Skinita at maging mga street party lead to here sa Barangay 155. Dito yan sa may Dagupan Street dito sa Tondo, Maynila. At saan sinasagawa nila yung kanilang taunang costume party para sa pagsalubong sa bagong taon. No? Kanya-kanyang pakabugan, iba't ibang kulay, iba kababalagan pa nga yung tema. Pero nagkakaisa dito sa kanilang gawain na ipagdiwang ang paparating na 2025 at magpaalam din sa 2024. So, kanya-kanyang bonding, kanya-kanyang inuman, kanya-kanyang handaan. Pero ito, solidarity talaga dito sa Tondo. Basta party talagang mga taga-Tondo. Alam talaga nila yung kanilang dapat gawin para mag-celebrate. Live mula rito sa Tondo, Maynila para sa GMA Integrated News. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. 5 batang magpipinsan, patay ng matram sa nasusunog na bahay sa Tondo, Maynila. Sinubukan pa silang iligtas na kanilang lolo pero di siya nagtagumpay. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na sumiklab pasado alas 10 kagabi at naapula bago maghating gabi. 3 pamilya ang apektado. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa pinagmulan ng sunog. Cargo vessel na may kargang semento lumubog sa Northern Samar matapos umanong hampasin ng malakas na alon. Sa 15 crew na sakay nito, 13 ang nailigtas. Pero isa ang namatay at isa ang nawawala ayon sa Office of Civil Defense. Patuloy pa ang search operations. Ilang dayuhang POGO worker humabol sa December 31 deadline para makaalis ng Pilipinas. Giit ng Bureau of Immigration, wala silang ibibigay na extension. Pwede naman daw bumalik sa bansa ang mga dayuhang POGO worker kung voluntaryo silang umalis ng bansa at sa legal na POGO nagtrabaho. December 15 pa kanselado ang lahat ng lisensya ng mga POGO. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, meron pa ring patago nagpapatakbo ng mga POGO na anilay, mga small scale. Kaya pagdating sa Enero, babalik na sila sa pag-rate sa mga natitira pang POGO sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Tumaas ang bilang ng mga disgrasya sa kalsada ngayong taon kumpara noong 2023. Kaya paalala ng DOH sa mga driver lalo pat hindi pa tapos sa mga party. Tiyaking sapat ang pahinga at hindi dapat nakainom. Saksi, si Nico Wahe.
496. Ganyan karami ang road traffic incidents na naitala ng Department of Health mula December 22 hanggang kaninang umaga sa 8 pilot sites na binabantayan nila nationwide. Sa panahong yan, kabi-kabila ang Christmas parties at inuman. Ayon sa DOH, nangunguna sa kanilang datos ang Region 2, sinundan ng Region 7, Region 11, pang-4 ang NCR at pang-5 ang Region 1. 33% na raw na mas mataas ang kaso ngayong taon kaysa 331 lang na kaso noong 2023. So kaya tinatawag namin itong road traffic injuries or maririnig nyo road crashes, ayaw namin siyang tawaging aksidente. Dahil ang aksidente, ibig sabihin ay hindi maiiwasan. Ang mga road traffic injuries, naiiwasan po yan. Kung tayo ba ay magsusuot ng helmet, tayo magsusuot ng mga seatbelt, kung tayo ay susunod sa mga traffic rules, at kung cool lang tayo sa daan. 70% ng mga kaso ay mga lalaki ang biktima, na karamihan ay edad 20 to 24. 427 daw sa mga sangkot ay hindi nagsuot ng mga safety accessories, gaya ng helmet o seatbelt sa mga sasakyan. Mga sugat o mga uri ng mga tama na nakuha ng ating mga kaso ay in descending order: abrasion, contusion, open wound, closed fracture, avulsion, saka open fracture. 356 o 72% naman sa kabuuang bilang ng kaso ay kinasasangkutan ng mga rider o mga nakamotorsiklo, kung saan 10 lang sa kanilang may suot na helmet. 6 sa 496 ang namatay at 4 dyan mga nakamotorsiklo. Lumalabas din sa datos ng DOH na 83 sa mga sangkot sa road traffic incidents ay mga nakainom. Paalala ng DOH, salubungin ng ligtas ang bagong taon at kung may pupuntahan at lalabas, siguruhing nasa tamang kondisyon na magmamaneho, pati ang sasakyan. Huwag na pong uminom ng alak at kailangan po kumpleto ang pahinga, 6 to 8 hours ng tulog para hindi po tayo maatok-antokin sa daan. At pag tumabas po tayo, yung ating mga sasakyan ay ayos ang kalagayan para hindi na rin to yung madalas na sinasabi na walan ng preno, kung ano-ano mga dahilan. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.